Alright, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat mga boss, madam. Siyempre, panibagong araw, panibagong podcast na naman. At alam nyo naman na parating special ang bisita natin dito sa Boss JJ Podcast Studio. At sa mga hindi pa nga nakasubscribe sa amin ay mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. At i-follow nyo na rin kami sa aming Facebook page. Baka sakaling may mapulot kayong aral sa mga podcast natin na to. At siyempre, hindi na namin papatagalin to. Pinapakilala ko na kagad sa inyo, walang iba, ang idol natin at isang rap artist din na kilala na sa industriya ng rap music, sa mga rap contest yan. Kilala nyo to? Facebook. Yes! Hindi na natin patatagalin, walang iba. J-Nick Malakas Kasto! Yeah. Yan. Tol, maraming salamat sa pagbisita mo dito sa amin. Maraming salamat, Tol. Kamusta naman yung biyahe mo papunta rito, Tol? Ayos lang, medyo hassle lang kanina pero safe pa rin. Grabe, tagal ng biyahe mo, no? Tagal ng biyahe ko. QC pa, no? 3 years ata. Oh, 3 hours biyahe. Grabe, tagal nun. Di ba dati sa Bulihan ka? Bulihan, Jimmy Cavite? Sa Bulian ako dati. Ngayon, QC ka na. Okay, Quezon City na ako ngayon. Doon ka na talaga na stay ngayon? Doon ako na-stay kasi doon ako nagbo-movement eh. Doon ang mga event mo ngayon. So, kamusta naman yung buhay mo ngayon, Tol? Kamusta? Ayos lang naman. Parang alon lang, sabay lang kung anong flow. Kahit marami tayong problema, marami tayong struggle. Yun. Siyempre, kailangan nating sabayan yun. Yes. Bawal tayo sumuko. Tama. J-Nick Malakas Kas yan eh. Malakas kasi, no? Mas malakas loob ko. Kaya ka malakas kas to eh, di ba? Yeah, ayun pala yun, no? Yun. Tol, gusto ko lang malaman eh, punta na kagad tayo sa unang katanungan natin eh. Saan nga ba nag-umpisa si J-Nick bago maging isang rap artist, bago maging isang kilala ka sa social media? Saan nga ba nagmula si J-Nick? Kwento mo naman sa amin, Tol. Actually, nung high school ako, hindi naman talaga ako rapper eh. Ano mo Kumbaga dati? may nakasama lang akong, ano ako dati? Jejemon eh. Kumbaga yung mga, alam mo yung mga emo style. Emo ka pala, no? Ganun. Emo pala si J-Nick dati, no? Tutusin, ang baduy ko dati eh. Oh. Pero may nakasama akong isang malawit na rapper. Kaklase ko siya nung high school. Tapos, gumagawa siya ng kanta. Bully rin yun eh. Actually, naiinis nga ako dun eh. Yun. Si Maski. Si Maski yun dahil mga bata pa kami nun, high school kami nun. Ang baduy na ito, nagsasalita mag-isa. Kasi hindi pa ako rapper eh. Hindi ako relate sa mga ginagawa niya noon. Nagsasalita mag-isa kasi nagra-rap siya. Nagra-rap siya. Okay. Nagkakabisado. Nababaduyan ka sa ganun dati. Nababaduyan ako kasi ako, tamang ano lang eh. Tamang pa cute-cute lang sa school. Papaimo-imo lang, papogi-pogi lang. Kumbaga sunod lang sa uso kung anong meron. Di ba dati uso yun? Imo ka pala dati, no? Imo ka dati. Papogi. Tapos yung mga sound trip ko dati, yung mga pang-rockista eh. Okay. Hindi mga rap music yung sound trip mo dati? Hindi mo talaga trip. Paano ka napasok doon? Paano mo na tinuruan ka ba ni Maski o ano? Kumbaga sa araw-araw naming nagkikita sa school, syempre may nagkakausap hanggang sa nagkasundo kami. Ayun. In-influensya, pre. Pag naging rapper ka, pre, sabi sa akin. Pag naging rapper ka, magiging astig pala na mo sa buhay. Sabi ko talaga ba? Hindi pa ako naniniwala sa kanya nun eh. Sabi ko mukha kang tanga eh. Okay. Kasi dati nung high school kami, bully yan si Maski dati. Kumbaga may best friend din ako na ayaw sa kanya. Tapos naging magkaklase kami ngayon. Okay. Yun, dun ka na niya tinuruan mag-rap. Doon ako na sa kanya na-inspire. Kasi may mga program dati sa mga high school, di ba na science camp, yung mga ganong segment. Okay. Kumakanta sila. Tapos nakikita ko, oo nga, nakakabilib nga maging isang rapper. Doon ka na nag-rap. Nagpaturo ako sa kanya. Actually, yung pamilya namin hip-hop din eh. Pero ako lang yung pinaka parang itim na naiiba. Itim na tupang naiiba sa amin. Tapos na-impluwensyahan niya ako mag-rap nun. Sabi niya, mag-rap ka pre, testing mo lang.
Tapos tinesting na, gumawa kami ano. Sige, ikaw muna gumawa ng lyrics ko. Ginawa niya ako ng lyrics, gawa ng lyrics, basahin ko daw. Okay. Ganito yung ano, segment niyan, puta, offbeat pa ako nun dati, pre. Nag-record kami dun sa may isang studio, hindi ko nababanggitin Record kami dun, puta, asar na asar sa akin yung arranger kasi paulit-ulit ako. Siguro saan yan mga benting take. Puta yung arranger, sabi, tanging galingan nyo naman, sayang yung kuryente. Okay. Doon ka na simula nung si Masky nga yung nag-influensya sa'yo sa pagra-rap, tapos hanggang simula nung nakita mo sila nagra-rap, ginaya mo na rin, tapos nag-record na kayo. Nag-record na kami. Unang record ko nun, pahiya rin ako sa mga tropa ko nun, kasi yung pangit ang kanta ko Offbeat tangan ba yung kanta mo pre, wala ka sa tono. Offbeat ka dati, no? Talagang hindi talaga, wala talaga. Kumbaga, record lang, okay na. Binabasa ko lang yung sinasabi ko. Uso pa nun dati, wala pang cellphone na touchscreen nun. Uso pa nun dati yung magsusulat ka talaga sa notebook Dala-dala mo pa Dala-dala mo pa pag magre-record ka, di ba? Kahit sa tambayan ka, nagkakabisado ka Sabi ko tayo, ganito pala maging rapper. Minsan nagsasalita mag-isa. Hindi mo talaga maintindihan pag hindi mo pa nagagawa. So doon ka nagsimula, tol. Ayan na, ang layo na ng nararating mo kahit papano. Gusto ko lang malaman, tol. Simula nung bulihan, simula nung day one mo sa mga kasama mo ngayon. Sobrang layo na, napapanood ko yung mga video mo, ang layo na nararating mo. Grabe, congrats sa'yo, tol. At gusto ko na malaman, tol, ano na yung mga nabago sa'yo nung pagra-rap mo? Simula nung nag-start ka mag-rap, hanggang sa, ayan, ito na ka na ngayon. Nasa Boss JJ Podcast Studio ka na. Ano yung mga nabago sa'yo? Nag-rap ako na, ang dami rin nabago sa akin kasi may mga taong minsan hindi bumibilib pero marami ring bumibilib. Kumbaga, pag nakita nilang rapper ka, dagdag exposure din, dagdag sequence din, dagdag connection din. Kasi rapper ka Baga, tanga na rapper yan. Dati ganun, usong-uso dati yung mga ganun. Pag rapper ka, malakas yung dating mo sa kanila Okay. Baga, pag dumayo ka sa isang lugar, may aura kang kakaiba. Rapper yan, pre, nagra-rap yan. Kumbaga, angas. ayun yung parang lisensya mo. Tanga na rapper ako, pre. Hindi mo pwedeng basta-bastahin. Minsan may mga umaaway sa akin sa lugar na yun. Tapos may mga nakakilala sa akin, uy, huwag niyong galawin yan. Rapper yan. Kasi rapper ka nga. Okay. Kumbaga, dagdag exposure talaga sa kanila. Na ano mo rin, may mga advantage sa'yo, no? Kumbaga, advantage. Advantage. Pag rapper ka, advantage. Hindi ka lang simpleng tao. Okay. May mga harangin ka na sa gate, may magpapapicture sa'yo, no? Dati walang ganun. Pero, sa ngayon, meron na rin. Meron na rin kahit paano. Kahit sang lugar na nga, papunta ako, public na public yung mukha ko. Si Janick yan, Angas. Sige. Anong masasabi mo naman, tol, sa mga haters mo? Siyempre, marami rin bumibilib kay Janick. At siyempre, marami ding mga haters na may mga nasasabi rin sa'yo na mga may ayaw din sa'yo. Ano masasabi mo sa kanila? Mas maraming may ayaw sa akin. Mas marami? Mga haters sa social media. Ano masasabi mo sa kanila, tol? Tinigaw mo nila dyan, tol. Ang masasabi ko sa inyo, tuloy nyo lang yan. Pera kay Janick yan, no? Ano masasabi mo sa kanila? Kakahit sa akin, halos hindi na kumakain. Kakahit sa akin, kakapanood sa akin, halos napapabayaan na yung sarili. Nakapokus sa'yo, no? Todo comment sa newsfeed ko, ang haba pa. Akala mo gumawa ng isang buong verse ng kanta. Sabi ko, ang haba na ito hindi naman tayo magkakalala ng personal. Pero para sa akin, wala akong pakialam sa kanila, yun. Pero maratrat sa comment, no? Wala ka talagang pakialam sa mga may haters sa'yo. Naka-auto-reply nga yun link sender pag nag-comment sa page ko. Pwede ba yun? Naka-auto siya, ano? Naka-automatic. May mga admin ako nun sa page ko. Pagka-comment, send ka agad ng link mo, ano? Send ng kanta. Kinlik nila yun. Yung pa rin at yun pa rin yung mukha ko pa rin at mukha ko pa rin yung... Janick pa rin yun, no? Hindi lalo sila naiinis. Tayo na hindi nakasar, Ngayon, tol, tanong ko lang, siyempre kilala ka na nga, gusto lang marami din gustong magtanong neto, magkano na ba ang TF ng isang Janick ngayon? Kasi dati, 2023, 24,
20K pa yung TF mo nun eh. Ngayon, syempre, 2025 na. Magkano na ang TF ng isang J-Nick ngayon? Masabi ko lang, siguro umabot na rin ng 6 digit. Oh, Pero, grabe ka. hindi ko na pwedeng sabihin kung magkano. Okay, okay. Nasa pag-uusap na lang yun. 6 digit na si J-Nick ngayon. Grabe, iba na yung buhay mo ngayon, tol. Iba na eh. Ikaw ba naman magkaroon ng value, Gar? Ay, talaga yung ano doon. Bawat video mo, million. Siyempre, pinaghirapan ko rin yun. Million views ka nga, no? Natural lang din na pupresyo ako ng ganun. Kasi siyempre, ang tagal kong pinaghirapan yung Gar. Ang tagal kong ginugol yun. Bago ako mapunta sa mga ganong kasigatan, di ba? Mahirap din, syempre. Ilang libre muna ang dinanas ko niyan. Ilang ano muna ang sinikap kong pamasahe pabalik. Balikan, sugal, sige, bahala na. Basta magkaroon lang ako ng movement. Naalala ko pa nga dati nung sa Laglagan tayo, di ba? Oo, di ba? Biyahe tayo ng biyahe. Biyahe tayo ng biyahe. Makabatil lang tayo. Tayo pa nagbabayad. Tayo pa magbabayad, no? Para makabatil. Di ba? Grabe, shout out Laglagan Rap Battle League. Sige, hindi ko. Sobrang tiyaga natin, di ba? Kasi gusto natin ma-expose yung sarili natin bilang rapper, di ba? Para makabattle lang. Kailangan mo magtrabaho. Para may pamasahe ka. Para may pamasahe ka. Para makabattle ka, no? Para makabattle ka. Wala kang inaasahang balik nun, kundi exposure lang kung sakaling makachamba, di ba? Makachamba ka, makilala ka. Kumbaga, Pero wala talagang talent pinon, no? Wala pa kaming talent pinon. Kumbaga parang pinaka-talent mo lang dun, yung exposure mo lang sa social media. Ilalabas nila sa YouTube channel nila. So yun, sige. Negosyo eh. Kailangan mo mamuhunan talaga. Mag-produce talaga bago. Mamuhunan ka talaga ng sipag, diskarte, tiyaga. Yun yung number one, Gar. Kasi kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, kailangan isa puso mo. Hindi lang sa pera. Basta tuloy-tuloy mo lang. Lahat naman nagtatagumpay sa ganun eh. Basta may tiyaga eh, di ba? Tama. So yun, tol, nakikita ko rin, nagbablog ka na rin pala, no? Kamusta naman yung pagbablog mo ngayon, tol? Ayun yung puro kalimitan na nakikita ko eh, di ba? Vlogger na rin si J-Nick ngayon, no? Kumbaga sinasabay ko rin siya sa rap scene. Rapper ako, tapos vlogger ako. Pag matumal ako sa pag-rap, sinasabayan ko ng vlog, sinusundutan ko ng kung anong maisip ko. Maratrat ka talaga, no? Oo, niraratrat ko talaga. Gastusan ko man yan o hindi, mag-effort man ako dyan o hindi. Basta meron akong mailabas na video o na content. Diba? So, talagang sinusugal ko talaga. Hindi ako nagko-content para sa pera lang. Kumbaga, gusto ko rin yung ginagawa. Gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kahit sa sobrang dami kong haters. Actually, million yung haters ko eh. Million views, million haters, no? Million haters eh. Baka puro haters mo lang yun, no? May haters. Yung iba, haters ko lang sa ano. Tapos, sa personal naman, mukha picture. Siyempre, ako, hindi naman ako palaway na tao, di ba? Goods lang sa akin, bahala ka dyan. Basta ako, wala akong pakialam sa inyo. Tol, maiba naman tayo. Siyempre, kilala ka na at siyempre, iba na rin yung aurahan ng J-Nick ngayon. Iba na rin yung mga formahan mo. Tol, maiba tayo. Kamusta naman yung love life ng isang J-Nick ngayon? Ay. Kamusta love life mo, Tol? Okay lang naman. Yung mga above mo. Safe lang naman yung mga above natin dyan. Pero mas inuuna ko pa rin yung career ko, syempre. Naging broke days din ako dati. Hindi, may love life ka ba ngayon? Ang tanong. Meron naman, kasi secret lang. Baka love life na iba yan, ha? Iram. Iram gagi ka. Iramgar. Ayun yung ano. May love life ka ngayon pero secret lang muna talaga. Secret lang muna talaga. Kasi baka malaman ng public eh. Siyempre, hindi naman natin nilalabas yung mga galaw natin sa social media, yung mga personal nating galaw. Okay. Kumbaga yung nakikita nilang J-Nick sa social media, artista lang yun. Iba pa rin yung J-Nick sa personal. Yun. Ayun yung binagaiba nun. Iba yung J-Nick na nakakasama mo ngayon. Iba yung J-Nick na napapanood mo na tarantado sa vlog. Di ba? Gets ko. Ayun yung hindi nagigets ng marami. So, diba, tol, dati nakakasama kita sa rap battle. Gusto ko lang malaman may plano ka pa bang bumalik sa
pagra-rap battle? Sa battle mismo Siguro nakadepende. Kasi hindi na rin ako basta-basta bumabattle ng walang ano eh. Walang rin TF, syempre. Syempre, number one yun. Syempre, pinaghirapan ko. 6 digit ba naman ang kailangan nila di ba? Pinaghirapan ko para yun. mapababa ang isang J-Nick. Pinaghirapan ko yung Gar. Alam mo yan. Pinaghirapan kong sumugol ng sobrang tagal ng battle kahit wala akong pamasahe pabalik, makabattle lang. Diba? Pero may plano ka pa rin talagang bumatel? May plano ka rin. Kaso, hindi, kung paano pag piniem ka ni Enigma? Siyempre, mga ganong liga. Mga ganong liga. Mga PSP. Siyempre, international na tayo. Sila nga nakikita ako sa Facebook eh. Okay. Kumbaga, pag nagtatagpo kami sa event, akala ko hindi sila nanonood sa akin. Ikaw pala si Jenny, pinapanood kita. Hindi, pinapanood din kita eh. May ganun rin, minsan. Oo, mga segment. Siyempre, nakikilala ka rin nila ng mga artist din, ng mga battle MC. Nalalaro din sa social media. Nasubukan ko na rin. Oo nga, pinapanood din ako ng mga ina-idol ko. Di ba? Ayos no. So, ano naman tol yung mga masasabi mo sa mga aspiring, sa mga batang nangangarap na maging isang rap artist, maging isang kilala din sa pagbablog, content creator. Ano yung masasabi mo sa kanila, sa mga batang nangangarap? Ang masasabi ko lang sa kanila, tuloy lang nila yung ginagawa nila. Mahalin nila yung mga gusto nilang hilig, kung saan sila nakasirkel. Kumbaga, huwag nilang isipin muna yung pera-pera muna. Ako kasi mukha akong pera eh. Parehas tayo. Negosyante, syempre, pera-pera muna. Kailangan din yun. Okay. Siyempre, yung mga bago sila maging mukhang pera na kagaya natin, mag-invest muna sila ng value nila para sa sarili nila. Ayun ang kailangan. Mag-create ka muna ng value value mo. Value mo, di ba? Para magpakilala ka muna ng maraming beses bago ka, tinan mo si Looney, di ba? Sobrang kilala niya na sa rap battle. Actually, mukha na nga siya ng rap battle eh. Siya na yung pag sinabing rap battle, parang siya na yung hari eh, di ba? Hari naman talaga na. Diba? Hari na, di ba? Baka minsan na lang siya bumatil ngayon. Kung babattle man siya, inaabangan talaga. Diba? Kaya, sa mga aspiring nating artist dyan, tuloy-tuloy lang natin yung ginagawa natin. Lahat ng paghihirap, may kalakip na sarap, Gar. Yun, J-Nick. Diba? Grabe, tol. Bago ako maging J-Nick, Sige. ang dami kong pinagdaanan, Gar. Diba? Marami ka munang dinanas na hirap, no? Hirap muna. Talagang, pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi ka talaga magtatagumpay. Tama. Sipag, diskarte, tiyaga para magtagumpay, no? Tol, matanong ko lang, ako kasi negosyante na ako ngayon at nagpahinga muna ako sa battle, sa rap. Pero ito, papukusan natin yung podcast. Nagbi-business na ako ngayon. Ikaw, Tol, kamusta naman yung business mo? May business ka ba ngayon or clothing na mga binibenta? Actually, meron din pero hindi ko masyadong napopokusan kasi mas pinopokusan ko talaga yung career ko sa social media. Kasi yun yung pangarap ko eh. Pangarap ko nga maging artista eh. Paras tayo. Kasama ko na yung mga artista. Sabi ko, tanga na, kaya ko rin kaya yan. Nag-aano nga ako, gumagawa nga ako ng mga film eh. Nakikita ko nga yung mga music video eh. Minsan ako gumagawa mismo ng movement, di ba? May mga kasama ako kahit hindi masyadong sikat. Basta okay kasama, okay rin sa akin. Yun ang importante doon. May mga tropa nga akong napapasikat sa social media bigla eh. Basta ayoko nung ma-attitude. Siyempre may mga ibang artist na ganun. Marami. Oo, marami. Yung tipong ang laki na ng ulo, kala mo, hindi na nakakalingon ng pinanggalingan. Para sa akin, hindi ako ganun. Basta tropa kita, yun na yun. Pero kung hindi kita tropa, wala kang value sa akin. Yun. Wala akong pakialam sa'yo. Yun, ganun dapat, di ba? So, Tol, maraming salamat sa pagbisita mo dito sa akin at syempre, na-miss din kita. Yeah. Kasama ko to si J-Nick kung saan bumabiyahe. Rap contest. Dati rap contest, ngayon social media na talaga. Ngayon social media. Tol, ano nga pala yung pumutok mong kanta? Yung... Sa bahay ka yun. Sa bahay ka tayo, kay Lakila ba doon yung... Malakas kasto. Pwede mo ba kami sambulan nun? Pwede naman. Okay lang ba? JNICKC, J-Nick to, malakas kasto. Ang bubulabog sa larong ito. Actually,
pinaparody rin yun ng mga ibang rapper, yung mga ibang battle MC, Grabe, nakikita ko nakita ko rin rin yun. Sabi ko, tangin na, magpaparody na lang kayo, mali-mali pa. Maraming maraming nagpo-post din doon nakikita ko Maraming nagpo-post, maraming nagbabanggit sa ano. Sabi ko, tangin na, kahit hindi ako bumatel, yung pangalan ko, abot hanggang flip top, gar. Hindi, tsaka binabanggit ka rin sa flip top, di ba? Inaano ko rin nila sa flip top. Nire-reference. Oo, nire-reference ka rin nila sa flip top, di ba? Kasi nakikita nila meta Di ba ka, J-Nick, sabi Oh, yun, tol, gusto ko lang na na magpasalamat din sa iyo. Tapos, tol, mo rin sila, isabihan mo rin sila kung saan ka nila pwedeng kontakin pag gusto ka na lang i-guess. And saan ka ba nila pwedeng subaybayan? Sa Tingin mo J-Nick sa camera, tol. Sa J-Nick page, yan. J-Nick page, dyan nila ako masusubaybayan. Tsaka dyan nila lang din ako makakontakt. Yun, maraming salamat, tol. At syempre, pag-subscribein mo na rin sila sa ating YouTube channel. Subscribe na kayo sa YouTube na channel ng Boss JJ Podcast. Yun, maraming salamat sa inyo. At dito na nagtapos ang aming first episode podcast. Kasama ko si Utol J-Nick. At masusundan pa to ng mga susunod pang mga rap artist. Yan, syempre mga kaibigan natin. Papababain natin dito, mga negosyante, vlogger.